Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Alipores ni Sara Duterte, nagulantang mga traidor, tanggal ang maskara. Matapos ginagamit ang usapin sa flood control mess ng mga nagtatagong maka Duterte para isagip ang impeachment ni Sara Duterte, abay binira ang mga hipokrito. Ilan sa mga congressman at mga senador ang natanggalan ng maskara na todo deny na hindi daw sila maka Duterte. Pero ayaw nila sa impeachment ni BP Sara dahil lang sa wala daw napapanagot na big fish sa korupsyon ng flood control projects. At ang matindi, magkano lang daw yung 125 million na issue kay Sara Duterte. Kaya naman binira ang mga alipores ni Sara at talagang nabulabog din ang mga maka-Duterteng senador at congressman. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Itong pinapakalat nilang naratibo. Oo, para linlangin ang mga kababayan natin dito nga sa usapin sa impeachment ni BP Sara. Itong mga illogical na rason nila. Pakinggan nyo po ito. Saglit lang naman ito. If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin, at least si saldi ko, hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hipokrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Di ba? Parang dito kasi sa kasong to, parang kaming piskal, di ba? Tapos kaming piskal, may bahid doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number one yan. Alam nyo mga kaibigan, napaka-illogical ng rason na yan eh. Oo, sa totoo lang ho. So paano kung mapakulong, 'di ba? Si Saldico at yung iba pang senador at congressman na kaalyado ng mga Duterte na sangkot sa flood control mess na ito. Papayag kaya sila, lalo na ito si Kong Toby, na i-impeach si Sara Duterte kahit walang ebidensya laban kay Sara? Sige nga ho. 'Di ba? Number two, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Eh, ito naman kay Saldi, di ba? Bakit di na mapanagot? So the government has to do everything para mapanagot si Saldi, whether or not may impeachment against VP Sara. Yun naman pala mga kaibigan eh, no? Pang DDS talaga yung ganyan na reasoning eh. Oo. Maliit man yan o malaki, yung ninakaw na pera sa kaban ng bayan, abay pareho dapat silang mananagot. Di ba? Yung mga corrupt na politiko dyan sa flood control mess na yan, dapat managot. Ganun din kay Sara Duterte. Yung mga issue sa kanya, dapat niyang sagutin. Di ba? Hindi yung, ang grabe naman yung kondisyon na yan, kailangan pa may mapanagot dyan sa issue ng flood control, tsaka mo lang papansinin yung impeachment ni Sara Duterte. Ibang klase mga kaibigan. DDS talaga eh. Oo. Kaya naman mga kaibigan, heto binira ng Malacanang itong mga nagtatagong DDS na ginagamit ang issue sa flood control projects na to para pagtakpan ang mga kabalbalan ng kanilang amo. Pakinggan po natin ito. Si Congressman Toby Tiangco, sabi niya hindi siya pipirma sa impeachment against Vice President Sara Duterte because wala naman daw po pang nahuhuling big fish sa flood control. Example, Zaldico. So may mga ganito na pong lumalabas na reasoning from lawmakers na parang nagagamit din yung flood control issue on the issue of impeachment. So ano po ang pananaw dito ng Malacanang? Kung yun po ang kanyang opinyon, hindi natin pwedeng pigilan kung ano man ang opinyon ni Congressman Toby Tiangco. Kung dati nga po ay hindi siya pumirma sa nasabing impeachment complaint. Correct. Dahil divisive o dahil magiging cause ng pagkakahati-hati. At ngayon naman po ay iba ng kanyang dahilan. Ito daw ay dahil sa kung walang maipapakulong na big fish. Kung sa ordinaryong pananaw, hindi naman po konektado ang flood control mess sa impeachment complaint. Tama. Kung isasampa man to kay Vice Presidente, iba po ang issue ng kinapapalooban or kinakasangkutan ng Vice Presidente at iba naman po yung flood control projects. At alam po naman natin na hanggang sa ngayon, ang Pangulo at ang administrasyon ay patuloy na nagtatrabaho upang mapanagot ang dapat na mapanagot. So hindi po siguro dapat na kinukumpara, or rather hindi kinukumpara, kundi hindi dapat ini-equate, hindi siya dapat depende ang anumang desisyon patungkol sa impeachment complaint, hindi siya depende sa outcome
ng pag-iimbestiga sa flood control projects. Hi po, Yusek. Ano po reaksyon ng Malacanang sa sinabi ni Congressman Abante na wala daw pong massive support sa posibleng next impeachment complaint against VP Sara? Atras Abante. And si Congressman Tino naman, sinasabi niya na dapat daw, meron daw pong go signal ng Malacanang yung impeachment against the VP para daw mag-prosper. Kung ano man po ang tinatrabaho o ginagawa po sa House of Representatives, hindi po yan saklaw ng ating Pangulo. At maliwanag naman din po ang sinabi ng Pangulo, kung may kakaroon man po ng impeachment complaint o pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, ito ay dapat na ituring na parang flood control mess. Kung kinakailangang imbestigahan na malaliman at dapat may managot, dapat na managot. Alam po nating lahat na ang mga mababatas ay binoto dahil sila po ay may puso, may talino, at may konsensya. Alam nila ang tama at mali. Alam nila na ang kanilang gagawing trabaho ay para sa taong bayan, hindi para sa iilan lamang. Ang tanong kasi dyan mga kaibigan, meron kaya sila nun? Oo, lalo na yung mga nagtatago o na kunwari makagobyerno, di ba? Suportado ang taong bayan, pero mas interest nila ay nakatuon sa kanilang politika at syempre sinusuportahan yung kanilang amo. Oh, marami dyan, balimbing. Oo. Meron nga dyan Atras Abante. Ay, nako talaga, oo. So, sila na po. Nasa pagdidesisyon po nila yan kung magkakaroon po ng pagsasampa ng impeachment complaint at kung ano po ang kanilang gagawing pag-re-resolve patungkol dyan. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro. Kaya nga tanong natin meron po ba kayo nun yung sinasabi ni Attorney Claire na isang karakter ng mabuting politiko? O kasi nga naman mga kaibigan, mga congressman, mga senador na panay gamit at nagtatago sa issue ng flood control projects para pagtakpan ang kanilang amo. Diba? Halatang halata. Tapos itong si Toby Tiangco at si Abante, parang iisa yung script mga kaibigan, di ba? Bakit daw itong si Sara Duterte ang pinag-iinitan samantalang 125 million lang naman yung ini-issue sa kanya samantalang si Zaldico daw ay bilyones. Ibang klase mga kaibigan, no? Tapos bakit daw i-impeach si Sara sa pagiging vice presidente? Wala naman daw big fish na nahuhuli itong gobyerno natin patungkol nga dito sa flood control corruption na ito. Ay nako mga kaibigan, talaga naniniwala lang talaga sa mga ganitong reasoning mga kaibigan at kondisyon nila ay yung mga katulad nilang mabahong makadilis. Ma'am, ito po, this is a phone-in question. Ano daw po yung reaction ng Malacanang sa sinabi ni Congressman Leviste na meron daw di umano 7.5 billion pesos na budget na inuugnay kay ES Recto? Batay na rin daw po yan sa Cabral Files. Thank you po. Ito po bang pinatutungkulan natin ay ang Leviste Files na galing sa kanya? Mads? Yes, ma'am. Ang sinasabi raw yung Cabral Files daw po yung kinote. Ang Cabral Files po ba ay na kaninong sinasabi niya? Hawak niya po ba? Yes, ma'am. So, yun po ay maituturing nating Leviste Files. Unang-una, Mads, nakita niyo mo ba yung dokumento? Tayo, lahat sa MPC. Wala. Nakita ba natin itong sinasabi ni Congressman Leviste patungkol doon sa di umanong 7.5 billion pesos na inuugnay kay now ES Ralph Recto? Nakita ba natin? Personally, ma'am, ako hindi. Oh, yes. So, di po ba mas mahirap tugunan ang mga dokumentong hindi nakikita? Mahirap tugunan ang mga dokumentong puro insinuations. Mahirap tugunan ang mga dokumentong wala pang anumang basihan at wala pang ebidensya ng anumang anomalya. At nakausap naman din po natin ang Office of the Executive Secretary. Mula sa Office of the Executive Secretary. Ang pinatutungkulan pong ito ay tinaguriang fake news. Habol lang po na katanungan, Ivan Yusek? Marina, Jemmy. Yes, Attorney Harry Roque called you out over your statement that as an alleged fugitive, he should never be assisted by the diplomatic agents of the Philippine Embassy. Ito raw po ay refleksyon ng inyong gross ignorance of the law, diplomatic practice, and the fundamental rights of Filipino citizens abroad. What do you say to this? Yan naman po kasi ang problema. Mahilig po kasi magkaroon ng twisting of facts. Kung nadinig lamang niya at napanood ng buo ni Harry Roque ang ating content. Actually, nag-start po ito sa isang content sa ating YouTube channel. Dahil nung nag-circulate po ang larawan na ito, minabuti ko pong makausap at magtanong mismo sa secretary ng DFA, si Secretary Tess Lazaro, dahil
nakita po nga natin to at hindi ko ninais na magkaroon ng magpahid ng anumang akusasyon sa ating Ambassador Luli Arroyo Bernas. So bago po natin ito kinontent, ay itinanong natin mismo kay Secretary Tess Lazaro. At ang unang-una nating content patungkol dyan ay niliwanag po natin na yung larawan na yon ay noong 2023 pa. So yun nga po ang mahirap kay Harry Roque. Nakikinig yata siya sa chismis at hindi niya pinanonood ng buo yung pinaka-content natin. Mismo sinabi natin na wala pong bagong larawan at wag nating pahira ng anumang akusasyon si Ambassador Luli Arroyo Bernas. Pero ang sinabi po natin bilang representative ng Pilipinas, hindi po magiging maganda kung magkakanlong ng fugitive. Tama naman. Sana naman po ay naintindihan niya kung anong ibig sabihin ng pagkakanlong. Ang pagkakanlong po ay pagtatago sa isang fugitive. Hindi po natin sinasabi na dapat na wag tulungan ang isang fugitive. Mas maganda po talagang tutulungan ang isang fugitive na makabalik sa Pilipinas. Yan. Pag sinabi po natin pagkakanlong, yun po ay pagtatago. Pagkukubli sa isang executive or rather sa isang fugitive mula sa kamay ng batas dito sa Pilipinas. So mas maganda po kay Harry Roque, intindihin muna po ang buong video, panoorin niya, para po hindi naman po siya nagiging source palagi ng fake news. Pahiya no? Yung puganting abogado mga kaibigan. No? Tsaka hindi naman siya umaamin na pugante siya Nandun po siya sa ibang bansa, nagbabakasyon daw. Gusto niyang alagaan si Digong. Ay nako talaga. Pansinin niyo mga kaibigan itong mga alipores ng mga Duterte. Pag hindi sila napagbigyan ni Pangulong Marcos, for example, humihingi sila ng mga pwesto sa gobyerno at kung ano-ano mang pabor dyan. Abay, galit na galit sila mga kaibigan kung hindi sila napagbibigyan. Tulad ni Roque at yung mga iba pa dyan. Sabay sisiraan ang Pangulo. Tulad na lamang ni Manang Aimee mga kaibigan na hindi siya napagbigyan sa kanilang mga kahilingan, kanilang ambisyon siguro, di ba? Abay, kahit kapatid niya ang Pangulo, abay handa niyang siraan kapalit ng kanyang ambisyon at pansariling interes. Kaya naman mga kaibigan, yung mga pinapakalat ni Babalina na kabalbalan, abay heto, sinampal po ng katotohanan ni Senator Ping Lacson. Pakinggan po natin ito. Ngayon, kung meron si Senator Aimee na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng isang oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po peluka ang aking buhok. Grabe naman yun. Senator Ping Lacson, akala ko ba si Aimee lang bibiray mo? Bakit peluka? Parang yung isa dyan yung nangako nga ako sa atin ng libreng kuryente. As if naman magagawa niya. Kalokohan yun mga kaibigan. Ay nako. Si Marcolecta. Yung peluka mo. Oy. Ay nako. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Naku naman, meron na namang masasaktan dito. Peke sa muka. Parang yung isa, si Boy Kilay, peke. Ay, nako talaga, oo. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Aimee na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Meron akong kilala. At alam ko kilala nyo din mga kaibigan. Isang senador daw na mahilig sa macho. Di ba? So, ay nako, ewan ko na lang mga kaibigan. Galing talaga dito ni Senator Ping Lacson. Lahat binanatan no. Ay nako, mga alipores ni talaga ni Dugong. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni Tito Soto at Gringo Hunasan,
Macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. Yun mga kaibigan, ang daming tinamaan, oo, sa banat ni Senator Ping Lacson. Nakakatawa mga kaibigan, pero malalim po lahat yan, yung ibig sabihin yan. Kailangan po talaga ng taong bayan na maging objective. Yan po talaga eh. At huwag maniniwala sa mga pinapakalat ng mga makadilis para lituhin at pagtakpan ang kabalbalan ng kanilang amo. Di ba mga kaibigan? Yung amo nila natakot sa accountability at panay paninira sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Ang gusto lang naman po ng taong bayan ay humarap si Sara Duterte sa isang impeachment trial. Di po ba? Yun ang pagkakataon niya kasi na maipakita ng ating Vice Presidente kung malinis ba siya o talagang may katotohanan na isa siyang korap base sa mga ebidensya. Yun lang naman mga kaibigan eh. Pero yung nakikita natin ngayon, ang dami nilang paikot-ikot, mga script na talagang nakakagago mga kaibigan, na ginagawang tanga at bobo ang taong bayan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.